Merong isa dyan na Associate Justice na retired. Ang bunga kala niya, doon sa isang desisyon niya, kaya pala siya ganun magsalita dahil hindi niya naintindihan, mulat-mula pa eh. Sa pag-aakala niya na ang Exclusive Economic Zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibap niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano pa may tutuwid dito? Inasabi mo na noon pa. Silang nagumpisa kasi nito eh. 242,000 square nautical miles. O nautical miles. Square miles. Nawala sa atin. Nawala sa atin sa magitan ng pagsusulat niya ng desisyon. Kasi sabi niya, di ba aling nawalan tayo ng 242,000, nag-gain naman tayo sa Exclusive Economic Zone. Hindi niya alam ng Exclusive Economic Zone, gaano man kalawak yan, hindi parte ng ating teritoryo. Yun ang pagkakaiba. Mr. Justice, kung nakikinig ka sa akin, basahin mo yung paragraph 574 ng arbitral award. Yung prohibition naman sa China, basahin mo yung 573. Hinahamon ko sila. Ang totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa, nandyan na sila sa high seas. Kaya nga, tinatanong ko sa kanila, sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan ang sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng Exclusive Economic Zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, Exclusive Economic Zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi nyo, magkaiba ang Exclusive Economic Zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay Exclusive Economic Zone, hindi pa dinefine doon ang... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit anong pang gawin ko, mga atake yan mga yan eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katuwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado na ang mga utak. Medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ako nagsasalita, imamali lahat. Tama. Samantala kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, batas pang karagatan pala ito. Batas pang karagatan. Na pinagkasunduan ng mga... Ang pinag-uusapan lang natin dito ay karagatan. Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga land features. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, tapos sinasabi nila, narinig mo naman pa, nakikipagdebate sa akin. Ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po, hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, Exclusive Economic Zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ. Hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay... Nandun na yun eh. Nandun na yun. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi, merong mga
bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sanay nandoon. Aha. Katulad ng halimbawa nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Pagka- anong ibig sabihin niyang pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng diretsa, para lang masabi nila, kahit si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po, yung LTE is low tide elevation. Apo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ang decision niya. Sabi niya, low tide elevation yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa din yun. hindi magbabago yung karakter ng nature no feature na yon. The low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng Kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag ka nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na Sa low pag-uusap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Ayun, dahil nakalubog. Kaya nga, maritime lang eh. Maritime tubig. Ay, hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo kang pwede i-claim teritoryo. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yun. sa Pilipinas yun. Oo. Yun. Kailangan lang, kaya lang, hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman, yung patotsadahan sana eh. Kaya lang, nilakihan nila kasi isinako, pati iisi kasi pinag-usapan eh. Kaya lang, Sen, ang problema, mayroon silang occupant doon eh. Naka-occupy sila doon eh. So, dapat, wala sila doon talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh. Isa pa, Apo. yung ayungin. Ayungin Shoal. Oh, ayungin Shoal, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sakop pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Sierra Sierra Madre. Madre, oo. Yung Basta meron tayong isang lumang-luma. Lumang barko, BRP Sierra Madre. Oh, tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun eh, nasa loob ng ECC, kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang ganun, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan, yung mga features. Apo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung EEZ na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan ha. Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganun. Walang ruling kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Opo. Land features. Iyon ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base dun sa arbitral ruling naman, no? Dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, no? So, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi, Pero mag-overlap siya sa sarili mong ECC. EEZ. dito nagkakaroon ng problema, Sen, ano? Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunuan na marurunong. Ako naman, hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, na mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang profesor dyan sa UP. Wag na natin Huwag na natin ganahin. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Apo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi niyo ko kayang sakta na nasasabihin niyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ako ang mga Pilipino pagdating lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakataong timbang-timbang nila yung pangyayari.
maiintindihan, sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter. Taong bayan. Kung alin ang talagang maliwanag, ang pagpapaliwanag. Di ba? Hindi yung kinakailangang panabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS, nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. Aha. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS. Ano yung reservations na yan? Reservation natin. Meron pala tayo. Sabi natin, hindi ka pwedeng mag-rule kapag ka merong issue ng territory. Ito nga yung mga land, ano? Okay. Meron pang isa. Pagka merong delimitation. Ano ibig Halimbawa, pumasok yung territorial waters. Opo. Delimitation yon. So, hindi ka pwedeng magpasya doon. So, anong pinasyahan lang? Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Nalaman mo yung ating petition sa arbitral tribunal, 2012 yata yun eh. Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9 dash line ng China kanya, sinakop Ayun. pati yung aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash line. Yun lamang. Wala nang iba. At yun yung sinabing hindi naman talaga dapat yung 9 dash line. Sinabi ng sabi ng tribunal, China, alisin mo kanya yung hindi natin kikilalanin. We will nullify the 9 dash lines because they're not even the basis of your historic rights. Wala. Okay, yun lang ang pasya. Opo. Pero dahil may reservation doon, hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi hindi niya jurisdiction yun. Na-occupied. Yun ang nananatili Na problema. na problema natin. Opo. Na dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan. Oo. Pwede naman, halimbawa, nung magkausap kami, ito, ulitin ko lamang, nung magkausap kami ng ambassador ng China, pinaliwanag ko sa kanya, siya rin nagpaliwanag. Talaga ka akong pinakamabuti, nag-uusap tayo. Yun nga kanya yung gusto ko eh. Sabi ng ambassador, tulungan mo nga ako kanya na lahat ng mga department secretary sana kung po pwede makausap ko, sabi niya, lalong-lalo na ang Department of National Defense. Apo. O tingnan natin, sabi ko, kung magkita kami ako ng ating secretary, kasi ano ko yan eh, province mate ko yan eh. Natuwa pa nga siya nung malaman niya pareho kami taga-Tarlac eh, ni Secretary Gibo. You mean is your province mate? Yes, sabi ko. He is my friend. Ay, sabi niya, pwede kanyang kahit na tatlo lang tayo, over a cup of coffee, parang ano lang. So, nag-i-initiate pa nga yung tao. Sabi ko, tingnan natin. Sulatan mo ako para ka ako malaman niya na talagang gusto mo rin makipag-usap sa kanya. What if I text you? Sabi niya. Oh, good, sabi ko. Hindi pa ako nakakalabas doon sa embassy, tinext niya na ako eh. At yung text message na yun, ibinigay ko sa Secretary of the Department of Foreign Affairs. Ayun. Para sa ganun, formally, maibigay din kay Secretary Gibo. Yun yung right channel. Anong doon? Sinasabi ba pro-China tayo doon? Sa maliit nating magagawa, baka sakali, meron tayong may contribute na ikaayos nung hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa. Tama po. Sino hindi nakakaintindi rito? Kasi Sen, ang hindi naintindihan ng iba, yung exclusive, yung word na exclusive sa exclusive economic zone, Ulitin po. yung word na Nabubulol ka. exclusive sa salitang exclusive economic zone, ay hindi naman talaga, ibig sabihin, sa tingin mo kasi parang ikaw lang dun eh, walang dapat na pumunta dun. Kung wala sanang land features na merong iba-ibang claimants, Ayun, okay na yun eh. opo. Ideal sana yun eh. Ay, ideal. Nagkataon, isip-isipin mo naman, ang Vietnam, ang pinakamarami yan. ang pinakamarami, 22 yata. Opo. Ang China, siyam. Ang Pilipinas, siyam. Ang Malaysia, 4. Dito nagkakaroon ng problema eh. Ideally, at kung lahat wala... yun, Sen, nasasakop ng ECC. Yung iba, nakakalat dyan eh. Nakakalat nga eh. Ngayon, yung iba namamanage, yung iba hindi. Apo. Di ba? Kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, kung wala sana itong mga teritoryo na sinakop ng mga claimants, Exclusive talaga sana. exclusive talaga yun. Pero sa technical na pangyayari, dahil sa pagkakasulat ng UNCLOS, kaya sinabing exclusive, talagang atin yung Atin tubig, lahat. yung maritime rights. Yes, Yung exclusive economic zone, kasi limitado lamang yun. Kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin, yung ating exclusive economic zone, tubig lang ito eh, rights sa tubig. Opo. So ano-ano ang karapatan mo tungkol dito? May karapatan ka na sa exploitation, exploration, conservation, development, restoration, Pati sa pangisda. development, ganyan-ganyan. Pangisdaan. So both
living resources and non-living resources. Aha. Basta dahil yung tubig. Aha. Hanggang doon lang. Pero yung territorial sea, Ayan ang problema. talagang walang makikialam sa ito. Dito pwedeng makialam yung iba, kontrata ka, ganito, exploration development, exploitation. Pero yung territorial sea, ito parte ng parte ng teritoryo mo. Kaya ang tawag territorial sea. Aha. Ito yung hindi masyadong naiintindihan ng mga kababayan natin na napakasimple lang. Pero sabi ko nga sa'yo, merong isa dyan na Associate Justice na retired. Ang buong akala niya, yung exclusive economic zone, parte ng ating territory. Ngayon lang niya siguro nalaman. Aha. Kaya ngayon, hindi niya maikurba yung dati niyang paniwala. Ngayon, pinipilit niya. Oho. Pinipilit niya ngayon. Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Doon sa isang desisyon niya, sa pag-aakala niya na ang exclusive economic zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibap niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. 242,000 square nautical miles. O nautical miles. Aha. Square miles. Opo. Nawala sa atin. Nawala sa atin sa pamagitan ng pagsusulat niya ng desisyon. Kasi sabi niya, di baling nawalan tayo ng 242,000, nag-gain naman tayo sa exclusive economic zone. Hindi niya alam na ang exclusive economic zone, gaano man kalawak yan, hindi parte ng ating teritoryo. Yun ang pagkakaiba. Yun kahit saan, kaya mong ipaglaban yung territorial sea. Walang makikialam sa iyo doon. Dominion mo talaga yun. Aha. So, kaya ko lang nalaman na gano'n, kaya pala siya gano'n magsalita dahil hindi niya naintindihan, mulat mula pa eh. Akala niya territorial sea yun. Hindi. Exclusive economic zone. Akala niya parte ng territory.